Isang kalusko sa bubungan ang gumising sa kanya. Napamulat si Elara sa isang kisameng hindi pamilyar, gawa sa madilim at mabigat na kahoy. Humigpit ang kapit niya sa kumot. At naramdaman niya ang mainit na katawan ni Leo sa kanyang tabi. Mahimbing na natutulog. Ang malalim at ritmikong paghinga nito ang tanging pamilyar na tunog sa nakabibinging katahimikan ng probinsya. Kanina lang. Binuhat siya nito sa mismong pintuan ng bahay na ito. Ibinaba siya na parang isang babasaging prinsesa. "Welcome home, mahal ko," bulong nito. At ang halik nito ay may lasa ng pangako, isang bagong buhay. Malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Isang buhay na perpekto para sa kanilang bubuuing pamilya. Pero ngayon, sa kalaliman ng gabi, ang katahimikan ay tila may sariling bigat. May sariling buhay. "Leo!" Mahinang tawag niya. Nyugyug ng bahagya ang balikat nito. "Leo! Gising!" Nagising ito. Inaantok. "Bakit? Mahal, may masakit ba sa'yo?" Agad na umupo ito. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang mga mata kahit sa dilim. "May naririnig ako sa bubong," bulong ni Elara. "Parang may kumakaluskos, parang may naglalakad." Nakinig si Leo. Nakakunot ang noo. Ilang sandali, wala silang narinig kundi ang huni ng mga kuliglig sa labas. "Wala naman, mahal," sabi nito sa malambing na boses. "Baka pusa lang ng kapitbahay o baka paniki. Sanayin mo na ang sarili mo. Nasa probinsya na tayo." Hinalikan siya nito sa noo. "Matulog ka na ulit. Nandito lang ako. Ligtas tayo dito." Sinubukan ni Elara na maniwala. Sinubukan niyang isipin na imahinasyon niya lang iyon, dala ng pagod sa biyahe at ng pagbubuntis. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pinilit na pakalmahin ang bumibilis na tibok ng kanyang puso. At doon, sa pagitan ng paggising at pagkakatulog, dinalaw siya ng isang panaginip. Nakahiga pa rin siya sa kama, pero hindi na siya makagalaw. Tila may isang mabigat na puwersa na pumipigil sa kanyang mga kamay at paa. Nakadilat ang kanyang mga mata, pero ang tanging nakikita niya ay ang anino sa sulok ng kwarto. Isang anino na may hugis tao, pero mali. Masyadong payat, masyadong mahaba ang mga braso. At habang pinagmamasdan niya ito, unti-unti itong gumapang sa dingding, papunta sa kisame. Direkta sa itaas niya. Hindi siya makasigaw. May bumara sa kanyang lalamunan. Mula sa anino sa itaas, isang bagay ang dahan-dahang lumabas. Isang mahaba, manipis, at maitim na dila. Kumikislap sa liwanag ng buwan na tumatagos sa siwang ng bintana. Gumalaw ito na parang ahas sa hangin, paikot-ikot, tila may hinahanap. Alam ni Elara kung ano ang hinahanap nito, ang kanyang sinapupunan. Sinubukan niyang sumigaw, magpumiglas, pero walang nangyari. Napuno ng lagim ang kanyang buong katawan habang ang dila ay palapit ng palapit, ilang pulgada na lang mula sa kanyang balat. Nagising siyang sumisigaw, basa ng pawis at nanginginig. "Elara! Elara!" Niyakap siya ni Leo na nagising sa kanyang sigaw. "Mahal, nananaginip ka lang. Isang masamang panaginip." Humahagulgol siya sa dibdib nito. Ang takot ay totoo pa rin. Yung dila. May dila. Kukunin niya ang baby natin. Shh! Shh! Panaginip lang yun, okay? Walang dila. Walang kukuha sa baby natin. Paulit-ulit na sabi ni Leo. Hinahaplos ang kanyang buhok. Nang medyo kumalma na siya, tumayo si Leo para kumuha ng isang basong tubig. Doon napansin ni Elara ang bintana.
Bahagya itong nakabukas. Tiyak niyang isinara niya iyon bago sila matulog. Leo, yung bintana. Lumingon si Leo. Baka nakalimutan lang nating isara ng maigi. Lumapit ito para isara ang bintana ng mahigpit, pero bago niya ito maisara, may napansin si Elara sa pasimano. Teka, sabi niya. Tumayo siya, nanginginig pa rin ang mga tuhod at lumapit. Sa ibabaw ng kahoy na pasimano, may isang guhit ng maitim at malagkit na likido. Amoy malansa. Parang nabubulok na isda. Nanlamig ang kanyang batok. Ano yan? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Tiningnan ito ni Leo. Kumuha ito ng isang piraso ng tissue mula sa kanilang bagahe. Baka tagas lang mula sa bubong, sabi nito, pero tila pilit ang kanyang ngiti. Luma na kasi ang bahay, wag mo nang isipin yan. Mabilis niyang pinunasan ang likido, pero nakita ni Elara kung paano ito kumapit sa tissue, maitim at makapal. Bago pa man niya masuri ng maigi, itinapon na ito ni Leo sa basurahan. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Hinintay na lang niya ang pagsikat ng araw. Kinaumagahan, sinubukan niyang iwaksi ang lahat. Isang masamang panaginip lang, isang lumang bahay, isang isip na pagod. Kailangan niyang maging positibo. Ito ang bagong simula nila. Naghahanda siya ng almusal nang sumilip siya sa bintana ng kusina. Sa kabilang bakod, nakita niya ang isang matandang babae na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Tumigil ito nang makita siya at nagtama ang kanilang mga mata. Hindi ngumiti ang matanda. Sa halip, tinitigan siya nito ng mga matang puno ng kakaibang emosyon. Isang halo ng awa at matinding takot. Itinaas ng matandang babae ang kanyang kamay, nanginginig, at dahan-dahang nag-antanda ng krus habang nakatingin ng diretso sa kanya. Pagkatapos, tila may ibinulong ito sa hangin, isang dasal na hindi niya marinig. Bago ito nagmamadaling tumalikod at pumasok sa loob ng kanyang bahay. Isinara nito ang pinto na tila may hinahabol na masamang espiritu. Naiwan si Elara na nakatayo roon, nanlalamig ang buong katawan habang hawak pa rin ang sandok. Hindi iyon isang simpleng pagbati. Hindi iyon pagtataka ng isang bagong kapitbahay. Iyon ay takot at habag. Bakit siya kaaawaan? Pumasok si Leo sa kusina. May malawak na ngiti sa labi. Ang bango naman ng niluluto ng mahal ko. Ngunit nawala ang ngiti niya nang makita ang itsura ni Elara. Hey, anong problema? Bakit namumutla ka? Nanginginig na itinuro ni Elara ang bintana. Yung matanda sa labas. Nakatingin siya sa akin. Nag-antanda siya ng krus, Leo. Sumilip si Leo sa bintana. Tinitingnan ang tahimik at walang taong bakuran ng kapitbahay. Sino? Wala namang tao. Mahal. Pero kanina lang, nandun lang siya, nakita niya ako. Giit ni Elara. Nararamdaman ang panginginig sa kanyang boses. Lumapit si Leo at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Ang pamilyar na init ng katawan nito ay dapat sana nagpakalma sa kanya. Pero hindi. Shh! Baka naman nagdadasal lang talaga siya. Alam mo na, mga matatanda dito, masyadong relihiyoso. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Hinalikan siya nito sa pisngi. Stress lang yan. Huwag mong isipin. Kumain na tayo. Okay? Para sa'yo at para sa munting anghel natin. Hindi na kumibo si Elara.
Hinayaan niya si Leo na akayin siya papunta sa mesa. Ngunit, habang nakaupo siya at pinagmamasdan ang asawang nagsasandok ng kanin na tila walang anumang problema, hindi maalis sa isip niya ang mga mata ng matanda. Mga matang nagsasabing hindi siya tinatanggap sa lugar na ito. Mga matang nagbibigay ng isang babala. Isang babala na hindi pa niya maintindihan. Pero ramdam na ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kinabukasan, pinilit ni Elara na maging normal ang lahat. Ang takot ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. At alam niyang kailangan niya itong labanan. Para sa sarili niya at para sa dinadala niya. Maglalakad-lakad lang ako sa baryo. Paalam niya kay Leo pagkatapos nilang mag-agahan. Para naman masanay na ako sa paligid. Magandang ideya yan, mahal, sabi ni Leo, ngumingiti. Basta mag-iingat ka. Huwag kang masyadong magpapagod. Sa pagsikat ng araw, ang baryo Magdiwang ay may taglay na mapanlinlang na kagandahan. Ang mga bukirin ng tubo ay kumikinang na parang berdeng karagatan sa ilalim ng araw. Ang mga bahay kubo ay simple at payapa. Pero habang naglalakad si Elara sa maalikabok na daan, naramdaman niya ito kaagad. Ang katahimikan. Hindi ito ang payapang katahimikan ng probinsya. Ito ay isang katahimikang mabigat at mapagmatyag. Walang mga batang naglalaro sa kalsada. Walang mga nagkukumpulang tsismosa sa tindahan ni Aling Pasing. Ang mga bintanang nadadaanan niya ay tila mga matang nakasara. Pero ramdam niyang may mga aninong sumisilip mula sa mga siwang ng kurtina. Nang dumaan siya sa isang grupo ng mga lalaking nag-iinuman sa ilalim ng puno ng mangga, bigla silang natahimik. Ang mga kwentuhan at tawanan ay namatay na parang pinatay na kandila. Lahat sila ay napatingin sa kanya, hindi sa paraan ng paghanga, kundi sa paraan ng pagsusuri. Tila sinusukat nila ang bawat galaw niya. Nang lampasan niya sila, narinig niya ang mahihinang bulungan na muling nagsimula sa kanyang likuran. Sinubukan niyang ngitian ang isang babaeng nagdidilig ng halaman, pero umiwas lang ito ng tingin at nagmamadaling pumasok sa kanyang bahay. Ang bawat hakbang niya ay tila nagiging mas mabigat. Ang hangin ay tila mas makapal. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na napadpad sa isang lugar kung saan lahat ay may itinatagong isang malagim na sikreto. Nang malapit na siya sa dulo ng baryo, isang matandang babae ang biglang lumabas mula sa isang maliit na eskinita. Payat ito at hukot na. Pero ang mga mata nito ay alisto at puno ng pag-aalala. Lumapit ito sa kanya, palinga-linga na tila takot na may makakita. Ineng, bulong ng matanda, nanginginig ang boses. Ikaw ba ang bagong lipat? Ang asawa ni Leo? Tumango si Elara, nagtataka. Opo. Ako nga po, bakit po? Hinawakan ng matanda ang kanyang braso. Ang mga daliri nito ay malamig at butuhan. Makinig kang mabuti sa akin. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay kapag mag-isa ka sa gabi. Lalo na sa kalagayan mo. Tumingin ang matanda sa kanyang tiyan. At biglang nanlamig si Elara. Maglagay ka ng bawang sa lahat ng bintana mo. Patuloy ng matanda, mas humihina ang boses. Isang buo, hindi binalatan. At magsuot ka lagi ng itim. Itinataboy nito ang Nena. Isang malakas na sigaw ang pumutol sa sinasabi ng matanda. Isang lalaking may malaking katawan, marahil asawa nito. Ang mabilis na lumapit at hinila palayo ang babae. Ano bang sinasabi mo sa kanya? Galit na sabi ng lalaki.
pero may takot sa kanyang mga mata. Halika na sa loob, pero kailangan niyang malaman. Pagpupumiglas ng matanda, ang mga mata ay nakikiusap kay Elara. Manahimik ka! Sinamaan ng tingin ng lalaki si Elara, isang tingin na puno ng babala. Bago nito kinaladkad ang asawa papasok sa kanilang bakuran, naiwan si Elara na nakatayo sa gitna ng daan, nanginginig. Bawang, huwag lumabas sa gabi, lalo na sa kalagayan niya. Ang babala ay malinaw at nakakakilabot. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Sinalubong siya ni Leo sa pinto. Oh, ang bilis mo yata. Akala ko ba? Natigilan ito nang makita ang itsura niya. Anong nangyari? Bakit ka nanginginig? Isinalaysay niya ang buong pangyayari. Ang mga matang nagmamasid, ang katahimikan, ang sinabi ng matandang babae. Niyakap siya ni Leo. Mahal, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Masyadong mapamahiin ang mga tao dito. Huwag mong dibdibin ang mga sinasabi nila. Baka gusto ka lang takutin. Pero totoo ang takot niya, Leo. Nakita ko sa mga mata niya. Baka naman nasisiraan na ng bait yung matanda, sabi ni Leo sa isang malumanay na tono na tila ba kinukumbinsi ang isang bata. Hayaan mo na sila. Ang importante, magkasama tayo. Hindi kita pababayaan. Sinubukan ni Elara na maniwala, pero may isang bahagi sa kanya na hindi mapalagay. Kinagabihan, habang isinasara niya ang mga bintana, napatingin siya sa isang maliit na bahay sa pinakadulo ng kanilang lupain. Sa may paanan ng bundok kanino, nakita niya roon ang isang matandang lalaki nakatayo sa labas, nakatingin sa direksyon nila. Si Tata Lucio. Ang titig nito ay iba sa lahat. Hindi ito takot o galit. Ito ay isang titig na malungkot at puno ng isang madilim na kaalaman. Tila ba alam na nito ang mangyayari at wala na itong magagawa kundi ang magmasid. Ilang sandali silang nagkatitigan bago ito tumalikod at pumasok sa kanyang bahay. Isinara ni Elara ang huling bintana at nilak ang pinto. Naisip niyang baka nga praning lang siya. Baka dala lang ito ng bagong lugar. Ngunit bago niya pihitin ang susi, may napansin siya sa kanyang paanan. Sa labas mismo ng kanilang pinto, isang sanga ng sariwang bawang, nakatali ng pulang sinulid. Tahimik na ipinatong doon. Walang sino man sa paligid. Ang pagdating ni Lola Corazon kinahapunan ay parang isang hanging amihan sa gitna ng nanlalagkit na init. May dala itong isang malaking bayong na puno ng mga bagong luto na pagkain, adobong manok, sinigang na baboy, at isang kaldero ng mainit na kanin. Ang kanyang ngiti ay kasing init ng araw at ang kanyang mga yakap ay mahigpit at puno ng pagmamahal. Para sa paborito kong apo at sa magiging apo ko sa tuhod. Masayang sabi nito, inaayos ang mga pagkain sa kanilang mesa. Sa isang saglit, nakalimutan ni Elara ang lahat ng kanyang takot. Ang kabaitan ni Lola Corazon ay nakakahawa. Siya ang larawan ng isang perpektong lola, maalaga, malambing, at ang tanging hangad ay ang kapakanan ng kanyang pamilya. Naku Lola, nag-abala pa po kayo, sabi ni Elara, nahihiya. Ano ka ba, Hidya? Sagot nito, hinahaplos ang kanyang pisngi. Walang anumang abala pagdating sa pamilya at kailangang kumain ka ng mabuti. Nagpapadala ka ng lakas para sa 2 tao ngayon. Habang kumakain sila,
Hindi maalis ang tingin ni Lola Corazon kay Elara. Ngunit hindi ito ang mapanuring titig ng mga taga-baryo. Ito ay titig na puno ng paghanga at pananabik. Malikot na ba siya sa loob? Tanong nito. Ang mga mata ay nakatuon sa sa umbok ko, sa tiyan ni Elara. Ngumiti si Elara. Minsan po, lalo na sa gabi. Ganoon ba? Tila lalong nagningning ang mga mata ng matanda. Ibig sabihin, malakas siya. Isang malusog na bata. Pagkatapos nilang kumain, naupo sila sa sala. Lumapit si Lola Corazon at umupo sa tabi ni Elara. Pwede ko bang maramdaman? Tanong nito. Ang kamay ay nakaabang na. Bago pa man makasagot si Elara, dahan-dahang ipinatong ng matanda ang kanyang palad sa tiyan niya. Ang kamay nito ay tuyot at kulubot pero mayroon itong kakaibang init. Hinimasimas nito ang kanyang tiyan. Paikot-ikot. Magandang bata, malakas na bata. Bulong nito na parang isang dasal. Sa isang iglap, habang nakatingin si Elara sa mukha ng matanda, may nakita siyang nag-iba. Ang mga mata nitong puno ng pagmamahal ay tila nagliyab. Isang mabilis na kislap ng isang bagay na mas malalim, mas matanda, at gutom. Isang kislap na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Kasabay noon, naramdaman niya ang biglaang pagsipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang malakas at tila galit na sipa. Diretso sa palad ni Lola Corazon. Agad na binawi ng matanda ang kanyang kamay. Tila napaso. Ang nanggiti ay bumalik sa kanyang labi, pero bitig na ititi hindi na nito maabot ang kanyang mga mata. Naku, mukhang ayaw niyang magambala. Biro nito, pero ang boses ay bahagyang naging matinis. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin ito. Nag-iwan ito ng halik sa noo ni Elara at isang bulong. Alagaan mong mabuti ang sarili mo at ang dinadala mo. Nang gabing iyon, habang nakahiga na sila ni Leo, hindi maalis sa isip ni Elara ang kislap sa mga mata ni Lola Corazon. Huwag mo nang isipin yun, sabi ni Leo nang ikwento niya ito. Ganon lang talaga si Lola, masyadong nasasabik, mahal na mahal ka noon. Sinubukan ni Elara na paniwalaan iyon, pero habang pumipikit siya, isang tunog mula sa labas ang biglang gumising sa lahat ng kanyang mga ugat. Pagaspas, pagaspas. Hindi ito tunog ng ibon. Ito ay mas mabigat, mas malakas. Ang pagpagaspas ng malalaking pakpak na tila gawa sa katad. Parang isang higanting paniki na lumilipad ng mababa, paikot-ikot sa kanilang bahay. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Leo. Naririnig mo ba yon? Nakinig si Leo. Ang pagaspas ay huminto at napalitan ito ng isang malakas na kalabog sa kanilang bubong. Tila may isang mabigat na bagay na bumagsak doon. Ano yun? Halos pasigaw na bulong ni Elara. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sumunod ang tunog ng mga kuko. Mahahaba at matutulis na kuko na kumakaskas sa yero ng kanilang bubungan. Hindi ito kaluskos ng isang pusa. Ito ay marahas, galit, desperado. Tila may isang bagay na pilit na gumagawa ng butas para makapasok. Napatayo si Leo. Dito ka lang, sabi nito sa boses na pilit na pinapakalma. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan. Pagmamakaawa ni Elara. Sisindihan ko lang ang ilaw sa labas, sabi nito. Malaking ibon lang siguro yan na naligaw. Matatakot din yan sa ilaw.
Ang kalmado nitong boses ay hindi tumutugma sa lagim ng mga tunog na naririnig nila. Masyado siyang kalmado. Habang papalabas ng kwarto si Leo, ang pagkaskas sa bubong ay tumigil. Ilang sandaling katahimikan at pagkatapos isang bagong tunog. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Isang tunog na tila nang gagaling sa mismong kisame, sa itaas lamang ng kanilang kama. Nanigas si Elara sa takot. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya sa kisame na gawa sa kahoy. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa dilim. Bumalik si Leo sa kwarto. Wala. Umalis na siguro, sabi nito. Pero umiiwas ito ng tingin. Hindi nagsalita si Elara. Nakatingin pa rin siya sa itaas. Ang paghinga niya ay mababaw at mabilis. Hinintay niya ang pagbabalik ng tunog. Pero wala na. Tanging ang nakabibinging katahimikan na lang ang natira. Dahan-dahan siyang humiga, nakatalukbong ng kumot, pero ang kanyang mga mata ay mulat na mulat. Nakatitig pa rin sa iisang direksyon. At doon, sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ito. Isang maliit na bitak sa pagitan ng dalawang tabla ng kahoy sa kisame. Isang bitak na wala naman doon dati. At habang pinagmamasdan niya ito, isang butil ng likido ang dahan-dahang namuo mula sa siwang. Maitim ito, malagkit. At sa katahimikan ng kwarto, narinig niya ang mahinang pagpatak nito sa sahig na kahoy. May amoy itong malansa at nabubulok, ang parehong amoy na naamoy niya sa pasimano noong unang gabi. Tanghaling tapat. Ang init ay nanunuot sa mga dingding na kahoy at ang katahimikan ng baryo ay tila mas mabigat at nakakabingi sa katanghalian. Umalis si Leo para bumili ng ilang gamit sa bayan, kaya mag-isa lang si Elara sa bahay. Sinubukan niyang magbasa, sinubukang mag-isip ng ibang bagay. Pero ang mga pangyayari ng nakaraang gabi ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Dahil sa pagod at sa init, napagpasyahan niyang umidlip sandali. Nakahiga siya sa kanilang kama, nakatagilid. Ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang sinapupunan na tila isang kalasag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaang dalhin siya ng dasan ng antok. Tik, 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 tik. Napamulat siya. Ang tunog, hindi na ito nanggagaling sa bubong. Mas malapit na. Nasa loob na ng kwarto. Hindi, mali. Nasa itaas. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang paningin sa kisame, sa mismong lugar kung saan niya nakita ang bitak kagabi. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Bawat pintig ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga. Tik-tik, tik-tik. Tik-tik. Ang tunog ay nagiging mas mabilis, mas desperado. At ang bitak sa pagitan ng dalawang tabla ng kahoy, unti-unti itong lumalapad. Isang madilim na linya ang dahan-dahang gumuguhit sa kisame. May isang bagay na pilit na dumadaan. Nagsimulang mahulog ang maliliit na piraso ng alikabok at lumang kahoy. At pagkatapos, isang patak ng pamilyar na likido, maitim at malansa, ang bumagsak sa sahig. Sinundan pa ng isa at isa pa. Hindi makagalaw si Elara. Tila napako siya sa kanyang kinahihigaan, isang puso ng kanyang sariling takot. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. At pagkatapos, lumabas ito. Mula sa lumalapad na siwang,
Isang bagay na maitim at payat ang dahan-dahang gumapang palabas. Sa una ay parang anino lang ito, pero habang ito'y humahaba, nakita ni Elara ang kasuklam-suklam nitong anyo. Isang dila. Itim na itim, basa at kumikinang sa sinag ng araw mula sa bintana. Manipis ito na parang sinulid pero tila walang katapusan ang haba. Gumagalaw ito sa hangin na parang uod, paikot-ikot. Walang buto, tila may sariling isip. Ang dulo nito ay bahagyang nahahati, parang sa ahas. Nagluluwa ito ng malansang laway na siyang pumapatak sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Elara sa sindak. Ito ang nasa panaginip niya. Pero ngayon, ito ay totoo. Nasa harapan niya, at ang dila, pagkatapos suriin ang paligid, ay nagsimulang gumalaw patungo sa iisang direksyon. Patungo sa kanya. Dahan-dahan itong bumababa, palapit sa kama. Hindi ito nagmamadali. Tila alam na alam nitong hindi siya makakatakas. Alam nito kung ano ang gusto nito. Ang kanyang tiyan. Ang kanyang anak. Ang primal na takot ng isang ina ay biglang bumuhos sa kanyang katawan. Tinatalo ang pagkatulala. Nang ang dulo ng dila ay ilang pulgada na lang mula sa kanyang damit, sa wakas ay nakahanap siya ng lakas. Hindi. Sa isang marahas na galaw, gumulong siya palayo, bumagsak mula sa kama at lumagapak sa sahig. Kasabay ng pagbagsak niya, isang nakabibinging sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng purong lagim. Sa pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang dila na biglang huminto sa ere. Tila nagulat. At sa di kalayuan, narinig niya ang paparating na tunog ng makina ng sasakyan ni Leo. Sa isang kisap mata, ang dila ay umurong pabalik. Mabilis, na parang isang lastikong binitawan, na wala itong muli sa siwang sa kisame. Ang bitak ay tila sumara ng bahagya, at muling bumalik ang katahimian. Kung hindi dahil sa mga patak ng maitim na likido sa sahig, iisipin niyang nababaliw lang siya. Bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Elara, narinig kitang sumigaw. Anong nangyari? Pumasok si Leo sa kwarto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita siya nitong nakaupo sa sahig, humahagulgol, nanginginig, at nakaturo sa kisame. Yung dila, bumalik siya. Umiiyak na sabi ni Elara. Dumaan siya sa kisame. Kukunin niya ang anak natin, Leo. Totoo siya. Lumapit si Leo at niyakap siya. Shh! Tahan na. Nandito na ako. Tingnan mo yung kisame. Tingnan mo yung sahig. Pagpupumilit niya, humiwalay si Leo at tumingala. Tinitigan niya ang kisame ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya sa sahig. Mahal, walang butas sa kisame. At walang kahit ano sa sahig. Tumingin si Elara. Ang mga patak, ang maitim na likido, wala na. Malinis ang sahig. Tila hindi kailanman nabahiran. Hindi, bulong ni Elara. Hindi makapaniwala. Imposible. Nandito lang yun kanina. Nakita ko. Hinalikan siya ni Leo sa noo. Mahal, pagod ka lang. Masyado kang nag-iisip. Baka nanaginip ka na naman ng gising. Ang stress masama yan para sa'yo at kay baby. Pero habang sinasabi niya iyon, habang tinitingnan ni Elara ang mukha ng kanyang asawa, ang mukha na dapat ay kanyang kanlungan, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Walang bakas ng pagtataka, walang bahid ng pagkalito.
Ang nakita niya ay isang pamilyar na kalma. Isang kalmadong hindi natural. At sa sandaling iyon, isang mas malalamig at mas matinding takot ang gumapang sa kanyang puso. Isang takot na mas malala pa kaysa sa takot niya sa halimaw sa kisame. Hindi siya nito pinaniniwalaan. O, mas malala pa. Alam nito ang totoo. At nagsisinungaling ito sa kanya. Nag-iisa siya. Talagang nag-iisa siya sa lugar na ito. Kung hindi siya tutulungan ng sarili niyang asawa, kailangan niyang humanap ng tulong sa iba. Kahit kanino. Kinailangan ni Elara na maghintay. Bawat minuto na kasama niya si Leo sa bahay ay isang pagpapanggap na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ngumiti siya sa mga biruan nito. Tumango siya sa mga plano nito para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang malamig na pader ang naitayo na. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw nito. Hinahanapan ng butas, ng kahit anong senyales na magpapatunay akan tanahi na kwintas sa kanyang hinala. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Pupunta lang ako sa bayan. Mahal, sabi ni Leo, hinalikan siya sa pisngi. May kailangan akong bilhin para sa pagsasaayos ng bubong. Ang bubong. Napatingin si Elara sa kisame ng kanilang kwarto at isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Tumango lang siya. Sige. Mag-iingat ka. Hinintay niyang marinig ang tunog ng sasakyan na papalayo hanggang sa ito ay maging isang mahinang ugong na lang at sa huli ay lamunin na ng katahimian. Nang sandaling iyon, kumilos siya. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Hindi na siya nagsuklay. Ang tanging nasa isip niya ay ang bahay sa dulo ng baryo at ang matandang lalaki na may mga matang tila nakakaalam ng lahat. Ang paglakad sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Bawat bahay na madaanan niya ay tila humihinga, nagmamasid. Ang katahimikan ay tila isang malaking taingang nakikinig sa bawat yabag niya. Naramdaman niya ang mga mata mula sa mga siwang ng bintana, mga aninong mabilis na nawawala kapag siya'y lumingon. Nang sa wakas ay narating niya ang bahay ni Tata Lucio, halos hingalin siya sa pagod at kaba. Ang bakuran nito ay magulo, puno ng mga ligaw na damo at mga halamang gamot na nakasampay sa kung saan-saan. Kumatok siya sa pintong gawa sa kawayan. Walang sumagot. Kumatok siyang muli. Mas malakas ang tao po. Tulong po! Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang matandang lalaki. Ang mukha nito ay kasing kulubot ng tuyong dahon at ang mga mata nito ay matalim at walang anumang emosyon. Anong kailangan mo? Tanong nito sa isang magaspang na boses. Tulungan niyo po ako, sabi ni Elara. Nanginginig ang boses. May isang bagay na gustong kumuha sa anak ko. Tinitigan siya ni Tata Lucio mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay dumaan sa kanyang tiyan at sa isang saglit, tila may dumaang awa sa mukha nito, ngunit mabilis din itong nawala. Wala akong maitutulong sa'yo, malamig na sabi nito. Umalis ka na. Walang para sa iyo dito. Akmang isasara na nito ang pinto nang biglang lumuhod si Elara sa lupa. Pakiusap. Humagulgol siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Alam kong alam niyo kung ano yun. Isang mahabang dila, itim at manipis. Dumaan siya sa kisame namin. Natigilan ang matanda. Ang pagkainis sa kanyang muka
ay biglang napalitan ng isang bagay na mas madilim, pagkabigla at pagkilala. Ang kamay niyang nakahawak sa pinto ay nanginig. "Itay!" Isang mahinang boses ang narinig mula sa loob ng bahay. Lumabas ang isang dalaga, payat at may mahabang buhok. Ang mga mata nito ay napakalungkot, tila naglalaman ng lahat ng pighati sa mundo. Si Lina. "Papasukin niyo siya," sabi ng dalaga. Ang boses ay mahina ngunit may diin. Tumingin si Tata Lucio mula kay Elara papunta sa kanyang anak. Nagbuntong hininga ito, isang tunog na tila nagmula pa sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tinalikuran niya sila at pumasok sa loob. "Pumasok ka," sabi nito. Hindi lumilingon. Tumayo si Elara. Tinulungan ni Lina. Ngumiti si Lina sa kanya. Isang matamis ngunit malungkot na ngiti. At nang tumingin si Lina sa kanyang tiyan, nakita ni Elara ang walang hanggang kalungkutan at pag-unawa sa mga mata nito. Ang loob ng bahay ay madilim at amoy mga pinatuyong dahon at insenso. Naupo si Elara sa isang upuang kahoy habang si Tata Lucio ay nakatayo sa isang sulok, nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana. "Lahat ng nakita mo, lahat ng narinig mo, totoo," sabi ng matanda. Ang boses ay mababa at puno ng pait. "Isang tiktik, isang uri ng aswang." Tumango si Elara, humihikbi. "Kailangan niyo po akong tulungan. Ang asawa ko, si Leo, hindi siya naniniwala sa akin." Dahan-dahang humarap si Tata Lucio. Ang mga mata nito ay nagliliyab ngayon sa isang emosyong hindi pa nakikita ni Elara. Isang halo ng galit at matinding pighati. Lumapit ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang lalim ng kanyang pagdurusa. "Makinig ka sa akin, Hija," sabi nito. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Tumingin muna ito sa paligid na tila ba may nakikinig sa mga dingding. Hindi lang halimaw ang kalaban mo. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Elara ang buong bigat ng kanyang sitwasyon na bumagsak sa kanya. Ang kalaban mo ay ang buong baryo na ito. Nakaupo si Elara sa silya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Nakatingin sa akin na may halong takot at pagkalitoy. Sa likod niya, si Lina ay tahimik na naghahanda ng isang basong tubig na may halong mga dahon ng pampakalma. Alam na ng anak ko ang gagawin. Ilang beses na ba naming nakita ang ganitong takot sa mga mata ng isang ina? Pero matagal na iyon. Matagal na panahon bago ko isinara ang aking pinto sa mundo. Anong ibig ninyong sabihin?" Nanginginig na tanong ng babae. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin, sa bundok anino na nagbabantay sa aming lahat. Ang bundok na iyon. Saksi ito sa lahat ng kasalanan ng baryong ito. Ang pamilya ni Leo. Ang mga ninuno ni Lola Corazon. Nagsimula ako. Ang mga salita ay tila mga bato na pilit kong inaalis sa aking lalamunan. Sila ang nagtatag ng baryong ito. Matagal na silang nandito bago pa man dumating ang mga Kastila. Bumalik sa aking isipan ang mga kwento ng aking lolo. Isang arbularyo na mas matalino at mas matapang kaysa sa akin. Mga kwentong ibinubulong lang sa dilim, sa takot na marinig ng mga pader. At mula pa noon, mayroon na silang kasunduan sa mga tao. Patuloy ko. Muli, isang imahe ang sumilay sa aking isipan. Isang gabing madilim, maraming taon na ang nakalipas. Ang aking asawa, si Amalia,
ay sumisigaw sa loob ng aming kwarto at sa labas ng aming bahay. Ang buong baryo ay tahimik. Nakasara ang mga bintana, patay ang mga ilaw, nagbibingi-bingihan. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking kamao. Kapalit ng masaganang ani at proteksyon laban sa ibang mga halimaw at masasamang loob, hahayaan ng mga taga-baryo ang pamilya nila na manatili. Pilit kong tinapos ang pangungusap. Hahayaan silang mamuhay ng payapa at hahayaan silang kumuha ng kailangan nila. Nakita ko ang dahan-dahang pagbabago sa mukha ni Elara. Mula sa pagkalito, ito ay naging pagkaunawa at pagkatapos ay purong lagimnang sa wakas ay maintindihan niya ang ibig kong sabihin. Hindi, bulong niya. Ang ibig sabihin, lahat sila. Alam nila. Tumango ako. Isang mabagal at mabigat na tango. Alam nila at wala silang gagawin para tulungan ka. Yun ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi ang halimaw sa bubong ang tunay na kalaban, kundi ang mga kapitbahay. Nangingitian ka sa umaga at ipagkakanulo ka sa gabi. Pumunta ako sa isang lumang baul sa sulok ng aking bahay. Binuksan ko ito. Ang alikabok ay lumipad, kasama ang mga alaala. Matagal ko nang hindi ito binubuksan. Matagal ko nang tinalikuran ang landas na ito. Mula sa loob, kinuha ko ang mga gamit na akala ko ay hindi ko na muling hahawakan. Isang maliit na bote ng langis ng niyog na ako mismo ang gumawa sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Dinasalan ng mga orasyon na tanging ako na lang ang nakakaala. Lana, isang buntot pagi, ang dulo ay matulis na parang punyal, ang balat ay magaspang, at isang maliit na kwintas na gawa sa itim na kahoy. Inilapag ko ang mga ito sa mesa sa harap ni Elara. Ang lana, sabi ko, tinuturo ang bote. Ipahid mo yan sa tiyan mo at sa lahat ng pasukan ng bahay ninyo. Pintana, pinto, kahit mga siwang. Kapag kumulo yan, ibig sabihin, malapit na ang aswang. Pagkatapos ay kinuha ko ang buntot pagi. Ang balat nila ay hindi tinatablan ng ordinaryong patalim. Ito lang, ito ang kanilang kahinaan. Ibinigay ko ito sa kanya. Inilagay ang puluhan sa kanyang nanginginig na kamay. Itarak mo ito sa likod niya kapag nag-anyong tao siya. Sa gitna ng kanyang likod, kung saan naghihiwalay ang kanyang katawan. Napatingin sa akin si Lina. Ang kanyang mga mata ay may babala. Alam niyang binibigyan ko, Daddy, bigyan ko ang babaeng gugtong ito ng sandata na maaari rin nitong ikamatay. Hindi ko siya pinansin. Kinuha ko ang kwintas. At ito, sabi ko kay Elara, isuot mo ito. Huwag na huwag mong huhubarin. Tiningnan ni Elara ang mga gamit. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong tanong. Bakit ninyo ako tinutulungan? Isang buntong hininga ang kumawala sa akin. Tumingin ako kay Lina at sa kanyang malungkot na mga mata, nakita ko ang sagot. Ang dahilan ng aking pag-iisa, ang dahilan ng aking pait. Dahil minsan na akong pumalya. Sabi ko, ang boses ko ay halos mabasag. Ang anak ni Lina, ang apo ko, ay hindi ko nailigtas mula sa kanila. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa aming munting bahay ay napuno ng bigat ng isang trahedyang hindi kailanman mabibigyan ng hustisya. Nang paalis na si Elara, humabol ako. Hija, tawag ko. Mag-iingat ka.
lalo na sa asawa mo at sa lola niya. Bumalik si Elara sa kanilang bahay bago pa man dumating si Leo. Mula sa aking bintana, pinanood ko ang kanyang pag-alis, isang maliit na anino laban sa nagbabantang kadiliman ng mga tubuhan. Nagdasal ako sa mga anito na sana ay magkaroon siya ng lakas ng loob na gamitin ang mga ibinigay ko. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang aking mga gamit, naramdaman ko ang paglapit ni Lina sa aking likuran. "Itay," sabi niya, "sigurado po ba kayo dito? Mapanganib. Alam ninyo kung anong kaya nilang gawin." Kinuha ko ang isang mahabang latigo na gawa rin sa buntot pagi. Hinimas ang magaspang nitong balat. "Hindi na ako muling papalpak, anak," sabi ko. "Hindi na." Kinagabihan, bago ako matulog, dumaan ako sa maliit na altar sa aming sala. May larawan doon ng isang masayang sanggol, ang aking apo. Nagtulos ako ng kandila. "Para sa iyo ito, muntikong anghel," bulong ko. "Magkakaroon din ng katarungan." Sa labas, nagsimula na namang umihip ang hangin mula sa bundok anino. Isang malamig na hangin na may dalang babala. Gamit ang nanginginig na mga kamay, sinunod ni Elara ang lahat ng bilin ni Tata Lucio. Nang gabing iyon, bago pa man dumating si Leo, ipinahid niya ang lana sa kanyang tiyan, sa bawat sulok ng mga bintana, at sa ilalim ng kanilang pintuan. Itinago niya ang buntot pagi sa ilalim ng kanilang kama. At isinuot niya ang kwintas na gawa sa itim na kahoy. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naging payapa ang gabi. Walang kaluskos, walang pagaspas, walang anino. Inilapit ni Elara ang bote ng lana sa bawat bintana, ngunit nanatili itong kalmado at hindi kumukulo. Nakahinga siya ng maluwag, isang pansamantalang kaligtasan na parang isang basong tubig sa gitna ng disyerto. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng isang bagong uri ng lagim sa pagdating ng araw. Kung ang halimaw ay hindi na makalapit, ang mga kampo naman nito ang kumilos. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Nang pumunta si Elara sa nag-iisang tindahan ng baryo para bumili ng itlog, biglang sinabi ni Aling Pacing na ubos na ang kanyang paninda. Kahit kitang-kita pa ni Elara ang isang tray sa likod nito. Nang maglakad siya sa daan, isang bata ang biglang bumato sa kanya ng maliit na bato, tumama sa kanyang braso. Nang haharapin niya sana ito, mabilis siyang hinila ng ina nito papasok sa kanilang bahay. Ngunit bago sila mawala, narinig niya ang galit na bulong ng ina sa bata. "Sinasabi ko na sayo, huwag mong galitin ang pamilya." Ang pamilya. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Elara. Ang takot ng mga taga-baryo ay naging pang-aalipusta. Ang mga bulungan ay naging direktang titig na puno ng pagkamuhi. Naramdaman niyang tila isa siyang salot na kailangang iwasan. Pinoprotektahan nila ang isang bagay o isang tao. Isang hapon, hindi na niya natiis ang pagkakakulong sa bahay. Nagpaalam siya kay Leo na maglalakad-lakad lang siya sa may tubuhan. "Huwag kang lumayo, mahal," sabi ni Leo. Ang ngiti nito ay tila hindi umaabot sa mga mata. Mapanganib ang mga ahas diyan. Hindi niya pinansin ang babala. Habang naglalakad siya sa makitid na daanan sa pagitan ng matataas na tubo, hinarang siya ng 3 lalaki. Sila ang mga lalaking nag-iinuman sa ilalim ng puno ng mangga noong unang araw. Amoy alak ang isa sa kanila. "Saan ka pupunta? Magandang binibini?" tanong ng isa, humaharang sa kanyang daan. "Padaanin niyo ako," matigas na sabi ni Elara.
kahit kumakabog ang kanyang dibdib. "Bakit ka ba kasi matigas ang ulo?" sabi ng isa pa, mas matanda. "Hindi ka ba nakakaintindi? Ang mga bisita ay dapat marunong makisama." "Wala akong ginagawang masama," sagot ni Elara. Ang lalaking lasing ay tumawa ng malakas. "Wala raw. Dahil sa'yo, nagagalit na ang lola. Nagrereklamo ka raw palagi. Bakit hindi ka na lang sumunod sa gusto nila para matahimik na ang lahat?" "Sumunod saan?" paghahamon ni Elara. "Huwag ka nang magkunwari." Sigaw ng lasing. Lahat ng dumadaan dito alam ang patakaran. Ang kasunduan. Dahil sa'yo, baka masira ang kasunduan na nagpoprotekta sa aming lahat. Kasunduan. Ang salita ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Elara. Kasunduan. Iyon ang sinabi ni Tata Lucio. Biglang sinuntok ng kasama niya ang lasing na lalaki. "Tumahimik ka, gago!" Pero huli na ang lahat. Ang isang salitang iyon ang nagdugtong-dugtong sa lahat. Ang mga titig, ang mga babala, ang bawang sa pintuan, ang pagbibingi-bingihan ni Leo, ang pagbisita ni Lola Corazon, ang buong baryo, sila ay kasabwat. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya isang biktima ng isang halimaw. Siya ay isang alay. Isang sakripisyo na napagkasunduan na. Hindi na siya nagsalita. Tinalikuran niya ang mga lalaki at tumakbo. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon. Ang mga tubo ay tila mga pader ng isang kulungan na nagsasara sa paligid niya. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding sakit ng kataksilan. Pagdating niya sa bahay, akma na niyang bubuksan ang pinto para harapin si Leo, para isigaw sa mukha nito ang lahat ng kasinungalingan nito. Ngunit natigilan siya. May mga boses sa loob, ang boses ni Leo at ang boses ni Lola Corazon. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintanang bahagyang nakabukas, itinago ang sarili sa mga halaman. "Hindi na siya nakikinig sa akin, Lola," narinig niyang sabi ni Leo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Lagi na siyang nagdududa. At may naamoy akong bawang sa kanya kagabi. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Lola Corazon. Isang hangal. Akala niya ba ay mapipigilan niya ang ating lahi sa pamamagitan ng mga pamahiin ng mga mortal? Isang saglit na katahimikan. Hindi na tayo maaaring maghintay. Baka tuluyan na siyang humingi ng tulong sa matandang arbularyo. "Ano po ang gagawin natin?" tanong ni Leo. Ang sumunod na sagot ni Lola Corazon ay isang bulong na yari sa yelo at kadiliman. Isang hatol na lumusot sa siwang ng bintana at tumusok sa puso ni Elara. "Malapit na ang kabilugan ng buwan. Tiyakin mong handa na ang iyong asawa para sa salinbuhay." Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ang mga salitang salinbuhay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang hatol ng kamatayan. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, tumakbo, magwala. Pero hindi siya gumalaw. Sa isang iglap, isang kakaibang kalinawan ang pumalit sa lagim. Kung magpapanik siya ngayon, tapos na ang lahat. Kung malalaman nilang narinig niya sila, bibilisan lang nila ang kanilang plano. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanila. Dahan-dahan siyang umatras mula sa bintana. Bawat galaw ay maingat at walang tunog. Pumasok siya sa pinto sa likod. Isinara ito ng walang kaluskos at naupo sa hapagkainan na tila kanina pa siya naghihintay. Nang pumasok si Leo sa kusina,
Sinalubong niya ito ng isang pilit na ngiti. "Oo, tapos na pala kayong mag-usap ni Lola. Nagugutom na ako." Tinitigan siya ni Leo. Tila may hinahanap sa kanyang mga mata. Ngumiti lang si Elara, isang perpektong maskara ng pagkainosente. Sa huli, ngumiti rin pabalik si Leo. "Pasensya na. Mahal, marami lang bilin ang matanda. Halika, ipaghahanda kita." Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Elara. Nakahiga siya sa kama sa tabi ng lalaking minahal niya ng buong puso. Pero ang katawan niya ay kasing tigas ng bato. Ang bawat paghinga nito ay parang isang pagbabanta, ang bawat pag-ugong nito sa pagtulog ay isang paalala ng halimaw na nagkukubli sa ilalim ng pamilyar na balat. Isang bilanggo sa sarili niyang bahay, isang tupa sa gitna ng mga lobo. Ang bawat alaala nilang magkasama ay bumalik sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga ito ay nabahiran ng lason. Ang kanilang unang pagkikita sa isang gallery, ang mga ngiti ba niya noon ay totoo o bahagi ng isang masusing pangangaso? Ang kanyang proposal sa ilalim ng mga bituin, ang mga salitang "mahal kita" ba ay isang sumpa sa halip na isang pangako? Ang desisyon nilang lumipat sa probinsya para sa katahimikan, ito ba ay isang pagtakas patungo sa kapayapaan o isang maingat na pag-akit sa biktima papunta sa kanyang kulungan? Bawat halik, bawat yakap, bawat pangarap na kanilang pinagsaluhan, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang perpektong bitag na inilatag para sa kanya at sa kanyang anak. Ang sakit ay napakatalim, napakalalim, na halos mas gusto pa niyang harapin ang tiktik sa kisame kaysa sa katotohanan ito. Kinabukasan, nagsimula siyang magplano. Naghintay siya hanggang sa umalis si Leo para mag-ayos daw ng bakod. Lumapit siya sa telepono. Walang signal. Sinubukan niya ang landline. Walang tono. Pinutol na nila. Nilibot niya ang bahay. Ang bintana sa kwarto nila ay may mga bagong pako sa gilid. Halos hindi mapapansin. Ang pinto sa likod ay mas mahirap ng buksan. Tila may idinagdag na trangka sa labas. Kinulong na siya. Hindi siya nagpanik. Ginamit niya ang natitirang katinuan para mag-isip. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang makapunta kay Tata Lucio. Kumuha siya ng isang maliit na bag at inilagay doon ang bote ng lana at ang buntot pagi. Naglagay din siya na isang nakabuo ni Mamanang siya isang babhabad, isang bote ng tubig at kaunting tinapay. Itinago niya ang bag sa ilalim ng lababo, sa likod ng mga gamit sa paglinis. Ang plano niya ay simple. Sa kalaliman ng gabi, kapag mahimbing na ang tulog ni Leo, dahan-dahan siyang tatakas. Gagamitin niya ang bintana sa kusina. Iyon lang ang tila hindi pa nila ginagalaw. Buong araw, siya ang perpektong asawa. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Leo. Hinilot niya ang likod nito. Ngumiti siya. Tumawa siya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang malamig na apoy ng pagkamuhi ang nag-aalab. Bawat paghipo nito ay parang isang pagdampi ng kamandag. Dumating ang gabi. Humiga sila sa kama. "Mahal na mahal kita, Elara," bulong ni Leo. Niyakap siya. "Lahat ng ginagawa ko para sa pamilya natin." Hindi siya sumagot. Nagpanggap siya ang tulog. Hinintay niya. 1 oras, 2 oras.
Nang ang paghinga ni Leo ay naging malalim at tuloy-tuloy, alam niyang oras na. Dahan-dahan. Iyon ang susi. Maingat niyang inalis ang braso ni Leo na nakayakap sa kanya. Bawat galaw ay kinakalkukula. Tumayo siya mula sa kama. Walang tunog. Naglakad siya ng nakayapak sa sahig na kahoy. Iniiwasan ang mga bahaging alam niyang lumalangit-ngit. Nakuha niya ang bag mula sa ilalim ng lababo. Tagumpay. Nasa may pinto na siya ng kusina nang bigla siyang mapatigil. May narinig siyang isang mahinang kaluskos mula sa kwarto. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Gising na ba si Leo? Hinintay niya. Hindi humihinga. Katahimikan. Marahil ay imahinasyon niya lang iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. 1 pulgada. 2 pulgada. Halos wala itong tunog. Nang may sapat ng puwang para makalusot, humakbang siya palabas sa kadiliman ng gabi. Ang hangin ay malamig. At ang liwanag ng buwan ay tila isang spotlight na nakatutok sa kanya. Malaya na siya. 1 hakbang. 2 hakbang. Pagkatapos, isang boses mula sa likod niya. Isang boses na kalmado, malambing, at puno ng lason. Saan ka pupunta, mahal ko? Nanigas si Elara. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang boses na iyon, ang boses na minsan ay nagpapakalma sa kanya, ngayon ay nagdulot ng dalisay na lagim sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, napakabagal, na tila ang paggalaw ay magdudulot ng 100 hiwa sa kanyang balat. Lumingon siya. Nakatayo sa madilim na pintuan ng kusina ang anino-nino ni Leo. Ang liwanag ng buwan sa kanyang likuran ang gumuguhit sa kanyang figura. Pagkatapos ay humakbang ito pasulong at ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha. Nakangiti ito. Hindi ito isang ngiti ng pagmamahal. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti na malamig at mapanlait. Hindi siya galit. Mas malala pa. Hayag sa mukha niya ang pagkadismaya na tila ba isang paboritong alaga ang sinubukang tumakas. Ang lahat ng pagkukunwari, ang lahat ng maskara ay wala na. Ang natira na lang ay ang mga ngasong nahuli na ang kanyang biktima. Hindi ka natulog, bulong ni Elara. Hindi isang tanong kundi isang pahayag ng isang kakila-kilabot na katotohanan. Umiling si Leo at ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Paano naman ako makakatulog kung alam kong may binabalak ka? Matagal na kitang pinagmamasdan, mahal. Bawat panginginig mo, bawat pag-iwas mo ng tingin. Akala mo ba talaga malilin lang mo ako? Humakbang ito papalabas ng pinto at ang tunog ng pagsara nito sa kanyang likuran ay parang tunog ng isang seldang ikinakandado. Wala nang daan pabalik. Wala nang daan pasulong. Nahulog mula sa kamay ni Elara ang bag na dala niya. Ang bote ng lana ay gumulong sa damuhan. Ang buntot pagi ay kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang walang silbing sandata. Nakakalungkot, sabi ni Leo. Dahan-dahang lumalapit. Talagang umasa ako na kusa kang susunod. Na maiintindihan mo ang karangalan na ibinibigay namin sa iyo. Pero mukhang kailangan nating gawin ito sa mahirap na paraan. Umatras si Elara, natalisod sa sarili niyang mga paa. Ang kanyang pagtakas ay isang laro lamang pala sa kanya. Isang palabas na hinayaan niyang maganap. At ngayon, tapos na ang laro. Itinaas ni Leo ang kanyang kamay, hindi sa paraan ng pananakit,
kundi sa paraan ng pag-anyaya. Isang kilos na mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. "Halika na, mahal ko," sabi nito. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing, ngunit ngayon ay mayroon ng talim ng bakal. Naghihintay na si Lola. Hindi na nanlaban si Elara. Para saan pa? Ang bigat ng kataksilan ni Leo ay mas mabigat pa sa anumang kadena. Hinayaan niyang kaladkarin siya nito pabalik sa loob ng bahay, pabalik sa kanilang kwarto na ngayon ay isa ng kulungan. Narinig niya ang pag-ikot ng susi sa seradura. Isang tunog na nagsasara hindi lang ng pinto, kundi ng kanyang kinabukasan. Sinubukan niya ang bintana. Gaya ng inaasahan, ang bawat gilid nito ay pinakuan ng mahigpit. Walang paraan para makalabalabas. Napasandal siya sa dingding at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan na tila iyon na lang ang natitirang totoo sa mundong ito. Pumasok si Leo. Hindi na nag-abalang magpanggap. Wala na ang maskara ng pagmamahal. Ang natira ay isang estrangherong may pamilyar na mukha. Ang mga mata ay malamig at determinado. Bakit? Iyon man lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Bakit, Leo? Umupo ito sa kama, sa tapat niya, pero hindi siya tinitingnan. Ang tingin nito ay nasa malayo, sa madilim na bintana. Hindi mo maiintindihan, Elara. Ito ay isang sumpa. Isang tungkulin na isinasalin sa aming lahi sa bawat henerasyon. Ang mabuhay. Mabuhay sa pamamagitan ng pagpatay? Pait na sabi ni Elara. Hindi ito pagpatay, mahinang sagot nito. Ito ay pagpapatuloy. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Lola Corazon. Kalmado ang kanyang muka, tiyalatuwa. Tila isang lola na dumadalaw sa kanyang may sakit na apo. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang bahid ng awa. Sila ay mga mata ng isang mangangasong matagal nang naghintay. Huwag mong isipin na isa kang biktima, Hija, sabi ng matanda sa malumanay na boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Elara. Isipin mo na isa kang daluyan, isang karangalan ang mapili. Lumapit ito at lumuhod sa harap niya. Ang mga butuhang daliri ay muling humaplos sa kanyang tiyan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya naramdaman ang init, kundi isang nanunuot na lamig. Ang salinbuhay ay isang sagradong ritual. Patuloy ni Lola Corazon. Ang lakas na nasa sinapupunan mo, ang dugong nananalaytay dyan na mula rin sa aming dugo. Iyon ang magbibigay sa akin ng panibagong simula. Hindi mamamatay ang iyong anak. Magsasalin lang siya. Ang kanyang katawan ang magiging bagong sisidlan ng aking espiritu. Habang nagsasalita ang matanda, tila nag-iba. Aayang anyo ng anino nito sa dingding na tinatamaan ng ilaw ng gasera. Ang anino ng isang hukot na matanda ay tila tumatangkad, nagkakaroon ng mga pakpak na parang sa panik. Napatingin si Elara sa mukha ni Lola Corazon. At sa isang kisap mata, nakita niya ito. Ang ilusyon ng isang mabait na lola ay naglaho. Ang nakita niya ay isang nilalang na napakatanda na ang balat ay kulubot at halos kulay abo. Ang mga mata ay nagliliyab na pula sa dilim, puno ng 1,000 taon ng pagkagutom. Ito ang aming kalikasan, bulong ng matanda, at ang boses nito ay naging magaspang at garalgal. At ito ang magiging kinabukasan ng iyong anak. Minapasigaw si Elara at gumapang palayo papalapit sa mga paa ni Leo.
Niyakap niya ang mga binti ni Tol, ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Leo, pakiusap, humagulgol siya. Maawa ka, anak natin to, anak natin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-aatubili sa mga mata ni Leo. Isang kislap ng dating lalaking minahal niya. Ngunit tumingin ito kay Lola Corazon. At ang kislap na iyon ay namatay. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Elara sa kanyang binti. Patawarin mo ako, sabi nito, hindi makatingin sa kanya. Tumayo si Lola Corazon. Ihanda mo na siya. Ang buwan ay nasa kanyang kaitaasan. Iniwan silang dalawa ni Leo sa kwarto. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Wala ng pag-asa. Wala ng pagmamakaawa. Wala ng matatakasan. Naramdaman ni Elara ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang mga binti. Napaihi siya sa sobrang takot. Doon, sa sahig ng kanyang kulungan, niyakap niya ang kanyang sarili at umiyak ng walang tunog. Umiyak siya para sa kanyang sarili. Umiyak siya para sa kanyang nawalang pag-ibig. At higit sa lahat, umiyak siya para sa kanyang anak na hindi na niya kailanman mayayakap. Ilang oras ang lumipas. Ang liwanag ng kabilugan ng buwan ay pumasok sa kwarto. Isang malamig at maputlang liwanag na tila isang entablado para sa isang madugong palabas. Bumukas ang pinto. Pumasok si Leo. May dalang isang maliit na mangkok na gawa sa baon ng niyog. Mula rito ay may umuusok na isang berdeng likido. At ang amoy nito ay mapait na halo ng mga dahon at lupay. Inilapag niya ito sa sahig sa harap ni Elara. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Inumin mo ito, sabi niya sa isang boses na walang kabuhay-buhay. Tumingin si Elara mula sa mangkok papunta sa kanyang mga mata. Ano to? Gamot, sagot nito. Para hindi ka masyadong masaktan mamaya. Ang hangin ng gabi ay mabigat at malagkit. Mula sa aking bintana, kitang-kita ko ang buwan. Bilog na bilog ito, isang maputlang mata sa kalangitan na nagmamasid sa lahat ng kasalanan sa lupa. Ilang araw nang walang paramdam si Elara. Alam ko na kung ano ang ibig sabihin noon. Sa baryong ito, ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang sakripisyo. Itay, sabi ni Lina mula sa aking likuran. Nakatayo siya sa may pintuan ng kusina. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Nararamdaman ko po, ngayong gabi na. Hindi ko siya kailangang tanungin kung paano niya nalaman. Ang mga tulad namin, ang mga nasaktan na, ang mga naulila, ay may kakaibang pakiramdam sa ganitong mga bagay. Ang hangin mismo ang bumubulong sa amin ng mga kwento ng lagim. Tumango ako. Alam ko. Pumunta ako sa sulok kung saan nakasabit ang aking mga gamit. Kinuha ko ang latigo na gawa sa buntot pagi. Ang balat nito ay magaspang at malamig sa aking palad. Dinamputun ko bumuko ang isang bayong na puno ng mga pinatuyong bawang asin at mga maliliit na bote ng lana. Lina, manatili ka dito. Sabi ko, hindi lumilingon. Trabaho. Pero ito. Isang kasinungalingan. Alam naming pareho na hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Hindi, mariing sagot niya. Mayroon natin ng ibang bututunog ang kanyang boses. Hindi na ito, habo ang mahinang boses ng aking anak na nagluluksa. Ito ay ang boses ng isang babaeng pagod ng matakot. Hindi na po ulit, hindi na ako muling magtatago sa dilim habang may kinukuha sila. Humarap ako sa kanya. Sa liwanag ng gasera, nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata.
Ang apoy na matagal ko nang hindi nakikita. Ang apoy na namatay noong gabing iyon. Ang apo ko, ang anak mo. Nagsimula akong magsalita. Ang mga salita ay napakahirap bigkasin. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan, Lina. Lumapit ako sa kanya. Hindi lang basta aswang ang pumatay sa kanya. Hindi lang isang halimaw na nagkataon lang na dumaan sa ating bahay. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ibinuhos ang lahat ng pait at galit na kinimkim ko sa loob ng maraming taon. Si Corazon, siya mismo ang kumuha sa kanya. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang muka na mabilis na napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ay isang dalisay at nagngangalit na puot. Iyon ang kailangan namin. Ang galit ang magpapalakas sa amin. Ang galit ang magiging sandata namin kapag ang tapang ay nagsimulang manghina. Hindi na siya nagsalita. Tumango lang siya isang beses. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang kwarto at lumabas na may hawak na isang mahabang itak. Ang bakal ay kumikinang. Kung ganoon, sabi niya, ang boses ay kasing tulis ng talim ng kanyang itak. May utang na dugo siyang dapat bayaran. Sabay kaming lumabas sa kadiliman. Hindi kami dumaan sa pangunahing daan. Dumaan kami sa likod, sa mga tubuhan, kung saan ang mga anino ay aming kakampi. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ay tila nagbibigay babala sa aming pagdating. Habang papalapit kami sa bahay ni Leo, ang hangin ay tila lalong lumalamig. May naamoy kaming kakaiba, isang halo ng matamis na insenso at ng nabubulok na laman. Ang amoy ng isang ritual, ang amoy ng itim na mahika. Sumilip kami mula sa mga tubo. Ang bahay ay halos madilim, maliban sa isang kwarto kung saan mayroong isang nag-iilaw na gasera. Ang liwanag nito ay gumuguhit ng mga gumagalaw na anino sa bintana. Doon sila, bulong ko. Dahan-dahan kaming gumapang papalapit. Ang mga paa ay walang ingay sa malambot na lupa. Sa bawat hakbang, ang aking puso ay dumadagundong. Hindi sa takot, kundi sa determinasyon. Hindi na muli. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa aking isipa. Hindi na ako muling papalpak. Nang nasa gilid na kami ng bahay, sumilip ako sumiwol ako sa siwang ng bintana. Ang nakita ko ay nagpakulo sa dugo sa aking mga ugat. Nakahiga si Elara sa isang papag na kawayan sa gitna ng kwarto. Tila wala siyang malay. O marahil ay nasa ilalim ng isang gayuma. Nakatayo sa tabi niya si Leo. Nakayuko. Ang mukha ay hindi maaninag. At sa paanan niya, nakaluhod si Lola Corazon. Nakatirik ang mga mata nito at bumibigkas ito ng mga salitang hindi ko maintindihan. Isang sinaunang dialekto na nagmula pa sa kailaliman ng impyerno. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa tiyan ni Elara. At habang siya ay nagdarasal, isang maitim na usok ang tila lumalabas mula sa kanyang mga palad. Pumapasok sa katawan ng buntis. Ang ritual ng salinbuhay. Nagsimula na. Nagsenyas ako kay Lina. Oras na. Sa isang malakas na sigaw na pinaghalong galit at pighati, sinipa ko ang pintuan. Bumagsak ito ng may nakabibinging kalabog at ang eksena sa loob ay natigilan. Ang madilim na mahika ay nabasag. Lumingon silang tatlo sa amin. Si Elara na bahagyang nagkamala-mamalay. Si Leo na may gulat at takot sa mukha. At si Corazon na tumayo ng dahan-dahan
Ang mga mata ay nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi ngiti ng isang tao. Ito ay ang ngiti ng isang demonyo. Sa isang iglap, ang katahimikan ay naging isang nagngangalit na impyerno. Mga mangmang, umalingaw-ngaw ang boses ni Corazon sa loob ng kwarto. Hindi na ito ang boses ng isang matanda. Ito ay garalgal, marami, at puno ng galit ng 1,000 taon. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang gambalain ang sagradong ritual na ito? Ang karapatan ng isang ama na ipaghiganti ang kanyang apo. Sigaw ko at iwinasiwas ko ang latigong buntot pag-iinim. Ang tunog nito sa hangin ay parang isang matinis na siutyot, isang tunog na kinamumuhian ng lahi nila. Umatras si Corazon at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pagkilala at ang pagkamuhi. Lucio, ang arbularyong bigo, dapat ay tinapos na kita noon pa man. Sa isang kilos na napakabilis para sa kanyang edad, sumugod siya. Hindi sa akin, kundi kay Lina. Lina, ingat! Pero handa ang anak ko. Sinalubong niya ang pag-atake ng nasa tatatang ng matanda gamit ang kanyang itak. Ang bakal at ang mga kukong kasing tulis ng patalim ay nagbanggaan, lumilikha ng mga kislap ng apoy sa dilim. Habang naglalaban ang dalawang babae, sumugod naman si Leo. Hindi na isang nag-aalalang asawa, kundi isang hayop na pinoprotektahan ang kanyang teritoryo. Hinarang ko siya gamit ang aking latigo. Bawat hagupit ay iniiwasan niya. Mabilis siya, malakas. Pero ang nasa panig ko ay ang galit na inipon ko sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong gumalaw si Elara. Dahan-dahan siyang bumabangon mula sa papag. Ang mga mata ay nanlalaki sa lagim at pagkalito ba ako, tila ginigising mula sa isang masamang panaginip. Ang epekto ng gayuma ay nawawala na. Elara, ang buntot pagi. Sigaw ko habang abala sa pakikipaglaban kay Leo. Nasa ilalim ng kama. Ang laban ni Lina at Corazon ay marahas. Halos hindi na makasabay ang anak ko. Sa bawat pag-atake, si Corazon ay tila lalong bumabata at lumalakas, habang si Lina ay napapagod na. Sa isang pagkakataon, nadaplisan ng kuko ni Corazon ang braso ni Lina at bumuhos ang dugo. Sumigaw si Lina sa sakit. Iyon ang pagkakataong hinintay ni Corazon. Itinulak niya si Lina at tumakbo ito. Hindi papalayo kundi papunta kayo, Elara. Ang bata, akin ang bata, sigaw nito. Sa sandaling iyon, isang bagay na kakilakilabot ang nangyari. Ang katawan ni Corazon ay nagsimulang magbago. Isang nakakakilabot na tunog ng mga nababaling buto at napupunit na laman ang umalingaw-ngaw. Ang kanyang likod ay bumukol at mula roon ay lumabas ang dalawang malalaking pakpak na parang sa paniki. At pagkatapos, sa baywang ang kanyang katawan ay nahati. Ang pangitaas na bahagi, ulo, braso, at ang mga lamang loob na nakalawit na parang mga baging ay malinap pampayam ay lumipad pa itaas. Iniwan ang kanyang mga binti na nakatayo pa rin sa sahig. Isang manananggal, ang tunay niyang anyo. Lumipad ito patungo kay Elara. Ang mga kamay ay nakaunat, ang mga kuko ay handa ng dumukot. Pero si Elara ay hindi na ang babaeng natatakot. Ang nakita niyang panganib sa kanyang anak ay gumising sa isang natutulog na hayop sa loob niya. Mabilis siyang gumulong sa sahig,
Sinunggaban ang buntot pagi na itinago niya noon sa ilalim ng kanilang kama. "Huwag!" Sigaw ni Elara. Isang sigaw na yumanig sa buong bahay. Huminto sa ere si Corazon. Nagulat sa biglaang paglaban. Samantala, naitulak ko si Leo. Bumagsak ito sa isang mesa at nabasag ito. Ito na ang pagkakataon ko. Tinalikuran ko siya at tumakbo para tulungan si Elara. Pero huli na ako. Sa kanyang paggulong, natamaan ang tiyan ni Elara sa gilid ng papag. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan at nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, nakita niya ang dugo. Isang sigaw na puno ng sakit at pagkawala ang kumawala sa kanya. Hindi ito sigaw ng takot. Ito ay ang sigaw ng isang inang nawalan ng anak. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa sahig, humahagulgol. Nawala na. Ang pinakaiingatan niya, ang dahilan ng kanyang paglaban, nawala na. Nakangising lumipad si Corazon papalapit. Sayang, isang malakas pa naman sanang sisidlan. Kung ganoon, ikaw na lang ang aking magiging hapunan. Ngunit habang ito'y papalapit sa walang kalaban-laban na si Elara, isang bagay ang hindi nito napansin. Ang pangibabang bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang kahinaan, ay naiwang nakatayo malapit sa dingding walang bantay. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, nakita ito ni Elara. Sa huling hibla ng kanyang lakas, habang si Corazon ay nakatuon sa akin at kay Lina na papalapit, gumapang si Elara. Tahimik, desperado. Ang putik at ang sarili niyang dugo ay humalo sa sahig. Hawak pa rin niya ang buntot pagi. Nang nasa likod na siya ng nakatayong mga binti, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang galit, ang pighati, ang nasirang pag-ibig, ang nawalang anak. Lahat ng iyon ay ibinuhos niya sa isang saksak. Ibinagsak niya ang buntot pagi ng buong lakas. Diretso sa gitna ng likod ng nakatayong katawan. Isang nakabibinging sigaw ang narinig, hindi mula sa katawan sa sahig, kundi mula sa lumilipad na halimaw sa ere. Isang sigaw na hindi na kayang ilarawan ng kahit anong salita. Para itong isang lobong biglang tinusok. Ang maitim na mahika na bumubuhay dito ay biglang nawala. Nahulog ito mula sa ere na parang isang basahan. Bumagsak ito sa sahig ng may malakas na kalabog. Sa pagbagsak nito, ang katawan ay nagsimulang matuyo. Ang balat ay naging abo. Ang laman ay naging alikabok. Sa loob ng ilang segundo, ang dating makapangyarihang aswang na si Corazon ay naging isang tumpok na lang ng itim na pulbos sa sahig. Katahimikan. Tapos na. Nakita ko si Leo na nakaluhod sa isang sulok, nakatingin sa tumpok ng abo. Ang mukha ay isang maskara ng kawalan at pagkabaliw. At sa gitna ng kwarto, nakahiga si Elara sa sahig. Sa gitna ng sarili niyang dugo, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay blangko. Nanalo sila. Pero sa anong halaga? Ang katahimikan pagkatapos ng laban ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ang amoy ng dugo, alikabok at itim na mahika ay nanunuot sa hangin. Dahan-dahang tumayo si Lina. Hawak ang kanyang duguan na braso at lumapit kay Leo. Sa kanyang mga mata, mayroong isang malamig at walang awang determinasyon. Itinaas niya ang kanyang itak.
Handa nang tapusin ang lahi ng mga demonyo sa gabing iyon. Huwag, isang salita lang, ngunit puno ito ng bigat at kapangyarihan. Lahat kami ay napatingin kay Elara. Dahan-dahan siyang tumatayo mula sa sahig, tinutulungan ng pader. Ang kanyang damit ay puno ng dugo. Ang kanyang buhok ay gusot-gusot, ngunit ang kanyang mga mata, wala nang bakas ng takot o pighati. Ang mga ito ay blangko, malamig na parang yelo. Tila ba mo ang lahat ng emosyon sa kanyang kaluluwa ay naubos na. At ang natira na lang ay isang malawak at walang katapusang kawalan. Huwag ninyo siyang patayin. Ulit niya. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Pero Elara, sabi ko, isa siyang halimaw. Kailangan natin siyang… Hindi! Putol niya sa akin. Lumakad siya, bawat hakbang ay mabigat ngunit hindi nag-aatubili hanggang sa makarating siya sa harap ni Leo na nakaluhod pa rin. Tumingala si Leo sa kanya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Patawarin mo ako, Elara, patawarin mo ako. Bulong nito, nagmamakaawa. Patayin mo na lang ako, pakiusap, patayin mo na ako. Umiling si Elara. Isang mabagal na pag-iling. Lumuhod siya sa harap nito hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Ang dating magkasintahan, ngayon ay dalawang kaluluwang nawasak. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ni Leo at bumulong. Isang bulong na tanging silang dalawa lang ang nakarinig, ngunit naramdaman naming lahat ang lamig na dala nito. Ang kamatayan ay isang biyaya, bulong niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Isang mabilis na katapusan, isang pagtakas. Hindi mo iyon nararapat. Humiwalay siya at tinitigan ito ng diretso sa mata. Ang parusa sa iyo, Leo, ay ang mabuhay. Mabubuhay ka sa bahay na ito, kasama ang mga alaala ng lahat ng ginawa mo. Araw-araw, gigising ka at maaalala mo ang mukha ko. Gabi-gabi, matutulog ka at maririnig mo ang iyak ng anak na pinagtaksilan mo. Mabubuhay ka ng matagal, marahil magpakailanman, dala-dala ang bigat ng iyong kasalanan. Walang pagmamahal, walang kapatawaran, walang katapusan. Yan, pagtatapos niya, ang aking paghihiganti. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mga mata. Isang dalisay at malamig na kapaitan. Tinalikuran niya si Leo. Hindi na siya muling lumingon. Umalis na tayo, sabi niya sa amin. Inalalayan namin siya ni Lina palabas ng bahay na iyon. Palabas ng impyernong iyon. Sa labas, ang kadiliman ay unti-unti nang naglalaho. Ang bukang liwayway ay nagsisimula ng gumuhit ng kulay abo na linya sa silangan. Nang dumaan kami sa baryo, ang mga pinto at bintana ay nakasara pa rin. Ngunit alam kong sa likod ng mga iyon, sila ay nakikinig, naghihintay, at marahil natatakot. Ang kanilang tagapagtanggol, ang kanilang amo, Blaze Mabanmahom, ay wala na. Naiwan sila sa isang mundong hindi na nila kontrolado. Sumakay kami sa luma kong pick-up. Si Elara ay naupo sa gitna namin ni Lina. Habang paandar na ang sasakyan, napatingin si Elara sa rearview mirror. Pinanood niya ang baryo magdiwang na unti-unting lumiliit. Hanggang sa ito ay maging isang maliit na tuldok na lang sa gitna ng malawak na tubuhan. Wala nang luhang dumdaloy sa kanyang mga mata. Naubos na ang lahat. Ang babaeng dumating sa baryong iyon na puno ng pangarap at pag-ibig
ay namatay na rin kasama ng kanyang anak. Ang natira ay isang pilat. Isang bakas na hindi na kailanman mabubura, nakaukit hindi lang sa kanyang balat kundi sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Walang nagsalita sa aming tatlo habang tinatahak namin ang daan palayo. Walang kailangang sabihin. Sa aming mga mata, sa aming mga sugat, sa bigat ng katahimikan na bumabalot sa amin, nagkakaintindihan kami. Tatlong kaluluwang pinag-isa ng isang trahedya. Sumikat ang araw, ngunit hindi ito nagdala ng init. Nagdala lang ito ng liwanag para mas malinaw naming makita ang mga abo ng aming nasirang buhay. Lumipas ang mga taon. Naging isang alamat na lang ang kwento ng pamilya ng mga aswang sa baryo Magdiwang. Isang kwentong pambata na ibinubulong sa dilim para takutin ang mga pasaway. Ang kasunduan ay nabasag at ang mga taga-baryo ay naiwang harapin ang sarili nilang mga demonyo. Wala na ang anino ng bundok anino para magbigay sa kanila ng huwad na proteksyon. Ngunit sa bahay na luma sa dulo ng tubuhan, may isang bagay na nanatili. Isang lalaking hindi tumatanda, ngunit hindi rin tunay na nabubuhay. Isang anino sa bintana, isang multo sa sarili niyang bahay, nakakulong sa isang walang hanggang kasalukuyan. Gabi-gabi, sa katahimikan ng kanyang walang katapusang pag-iisa, naririnig niya ito. Ang iyak. Ang mahinang iyak ng isang sanggol na hindi kailanman isinilang, umuulit-ulit, isang awit ng nawalang pag-asa at walang hanggang pagsisisi. Hindi kamatayan ang kanyang sumpa, kundi ang walang hanggang kalungkutan. At dito nagtatapos ang madilim at mapait na kuwento ni Elara at ng baryo Magdiwang. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsama sa mahaba at matinik na paglalakbay na ito, sa pagpasok sa madilim na eskinita ng baryo Magdiwang at sa pakikinig sa bawat tibok ng pusong puno ng takot at pighati. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang pagsisid sa kadiliman ng ating mga alamat, hindi para hanapin ang mga halimaw na may pakpak o mahahabang dila, kundi para hanapin ang puso ng tao sa gitna ng lagim. Dahil sa likod ng bawat aswang, sa likod ng bawat nakakakilabot na pangyayari, ang tunay na halimaw na ating kinakaharap ay ang kataksilan, ang kasinungalingan, at ang sakit na kayang idulot ng taong pinakamamahal natin. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala akong ito rin ay kwento ng hindi matatawarang lakas. Ang lakas ng isang ina, ang lakas na bumangon mula sa abo ng kawalan, at ang lakas na hanapin ang hustisya, kahit pa ito ay sa pinakamapait na paraan. Kaya't nais kong marinig mula sa inyo. Ano ang tumatak sa inyong isipan? Ano ang inyong naramdaman para kay Elara, kay Leo, o kay Tata Lucio? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ating munting komunidad sa ibabay. Ang bawat komento ninyo ay mahalaga at nagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito. Muli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig at pagsama. Hanggang sa ating susunod na kwento ng kababalaghan.